Tapos may mga nagtatanong, bakit ayaw na lang natin i-ban? As in, totally hindi na lang pwede yung online lending sa Pilipinas. Kasi para wala namang biktima. And pwede ba rin yun na pag wala na, hindi na sila magbabayad ng utang? Actually, ang mas nakita namin is kailangang i-enforce ng mabuti. Hindi talaga banning yung solusyon. It's regulation. I think effective regulation which both the NPC and yung SEC talagang sinusubukan natin, no? Hindi ibig sabihin na dahil nga nangutang ka, pwede ka na nilang yurakan ng pagkatao na Of course, yes. bantaan ka na. Andyan pa rin ang dignidad ng isang tao bilang isang borrower. Meron kasi kami tinatawag dito, no, attorney, na mediation. Ngayon, dun sa mediation process na yon, kayo mag-uusap ng OLA at yung taong nagre-reklamo. Paano po nila malalaman na registered? Una po, meron po kaming application. Pwede nyo dong makita ang company ba na to ay registered sa SEC. Pangalawa, ang company ba na to ay may certificate of authority to operate a lending or financing company. Anong basehan nila for using their Contacting. numbers at kukontakin sila, tatawagan sila, at bakit mo ako kinukontak, wala naman akong kinalaman sa utang na yan. Abangan ang lahat ng yan sa Privacy in the Spotlight. Year 3. Hatid sa inyo ng National Privacy Commission.